gasolina ngayon ay $1.55 mga kainags, ano. Medyo tumaas gawa ng gera sa Iran at Iraq. Ay, sa Iran. Kaya nakasikat si haring araw, hindi masyadong malamig, pero umuusok ang bibig ko. Yan. Tara, pagasolina na tayo. Bali, ang binayaran ko sa gas $55. Ang pumasok na liters ay 35.5 mga kainags, ano. Ayan, oh. Kita nyo ba? Yan. Ayos, at least importante nakapagpagasolina tayo ngayon. Tapos hindi ko lang alam, no, yung mga di kuryente ba mga kainags, affected ba yun ng gera sa Iran? Diba yung mga sinasaksak lang sa kuryente, yung hindi na nagpapagas, affected kaya sila? Parang advantage sa kanila ngayon yun, ano? Yung pagmahal ng gasolina, parang hindi yata sila affected, ano? Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Yung mga tawag nito, yung mga sasakyan ng mga sasaksak mo sa kuryente, lagi ko nakakalimutan yun. Kasi wala ako nun eh. Alam niyo naman tayo, mga ano lang tayo, yung mga sasakyan natin, mga pang second hand lang mga kainags, ano? Hindi pa natin kayang bumili ng mamahaling brand yung sasakyan ngayon. Ayaw muna nating magbayad ng sa sasakyan. Ayoko muna. Yung tama na muna, yung bahay lang muna, yung mortgage lang muna ang tapusin natin. So okay pa naman tong aking truck mga kainags. Importante na ipupunta tayo sa ating pupuntahan at gusto nating puntahan. Yan. At wala naman tayo nakikita mga problema rito sa sasakyan natin. So pag meron ako nakitang konting problema, paayos ka agad natin. Okay naman, wala namang problema. Proud pa nga ako rito mga kainis. So, although yung mga gilid-gilid niya medyo kinakalawang na, nalalaglag na yung mga ilang parte sa ilalim dahil sa kalawang, pero okay pa rin, mapagtsatsagaan pa rin natin mga kainags, ano. Ayoko lang kasi nagbabayad ng nakaka-stress yun mga kainags, yung utang. And okay lang sana kung babayaran ng cash, walang problema no? Kaya lang wala tayong pambayad eh. Tsaga-tsaga muna tayo dito, tiis-tiis muna, okay pa naman to eh. Dito muna tayo mga kainags, ano? Meron lang tayong kukuning sapatos dito kasi merong nag-sponsor ng safety shoes para sa trabaho natin na gagamitin. Yan, nandito tayo ngayon sa Mr. Safety Shoes. Kung naalala nyo, nanggaling na rin tayo dito last year kasi inisponsoran din tayo ng safety shoes. Yan, maraming salamat at wala tayong gagastusin ni Singkong Dulain na gagamitin nating safety shoes sa trabaho natin. Maraming salamat sa sponsor natin. Sino nga bang sponsor natin? Walang iba kundi mamaya ko na sasabihin mga kainags, ano. Pero dapat ang gagastusin natin dito mga nasa 175 Canadian dollars lang. Pag sumobra doon, babayaran natin yung sobra. Pero anyway, noong nakaraan nakakuha na rin ako dito ng 175 worth nung sapatos na safety shoes natin. Magagandang klase mga kainags, ano. At may mga nag-comment, mas maganda raw na bilhin ko yung mga sapatos na double E ang size. Halimbawa, size 12 double E, ganon. Medyo maluwag daw yun kasi madalas na mamaga yung pa ako last year, di ba? Kaya kung sakaling mamaga at hindi mahirapan yung pa ako, dapat daw double E size 12 double E. Magtatanong tayo dito. Yan, dito. Uy, mukhang naka-sale ngayon Pasok tayo. Patayin ko muna camera. Sandali lang. Yan, so ito yung mga sapatos dito mga kainags, ano. Yung currently, yung last year na in-sponsoran tayo, ganito. Kasi maganda to mga kainags. Ang gaang niya, magaang kasi siya eh. Ito yung pinakamagaang na sapatos na nakita ko dito. Ito siya Timberland 170 na 180 ano. Yan nagdagdag lang ako ng $5 $10 yata. $5 nga last year. Or more than $5 kasi kasama yung tax. Magaang kasi siya, sobrang gaang niya. Yan kaya gustong gusto ko siya magaang. Pero pag bumili tayo nito, size 12 tapos double E daw. Double E medyo maluwag. Yan. Ito maganda rin po, kaya lang parang medyo mabigat siya mga kainags. Parang medyo mabigat siya. Tapos ito trip ko rin to. Magkano siya? 140. Ganda rin siya, Ba't kaya mura to? Mura to parang. Pero ano ba? Nalaglag pa. Teka muna. Nasira ako pa. Pambihira. Sira ako pa. Anyway. So yan Ganda Maganda siya Timberland. Magaan kaya ng mura.
Hanap tayo ng iba. Sayang naman kung 140 lang gusto ko sagad. Ito kaya. Mukhang maganda rin. Ay, medyo mabigat. 219. Ito, 219 mabigat. Ito, 160 mabigat. Mga kainis, mabigat to, no? Kin, mabigat din. Ito, ganito mga gusto ko. Type ko yung nakarang sapatos natin. 3 taon sapatos natin ganito eh. Kin, nasa 209. Medyo mabigat lang kasi siya eh. Mabigat na nga yung trabaho natin. Pag uwi natin sa bahay, nakakapagod. Pero ito talaga the best oh. Mas, kahit ganito na siguro ulit yung bilhin ko. At least komportable yung paa ko. Magaang kasi siya oh. Kasi pagka tapos natin ng 8 oras sa pagtatrabaho, ang bigat na sa paa. Hindi mo na maiakbang pag mabigat yung sapatos mo. Hindi katulad to, maganda. Magaang. Ito, maganda rin to, magaang. Magaang din to eh. Kaya lang lokat, ayoko kasing lokat eh. Ito, 175. Kaya lang medyo mabigat mga kainags, ano? Medyo mabigat. Yan. Nagpaalam naman tayo dito kung pwedeng kumuha ng video, okay daw. Pero parang ganito na lang. Tanong tayo nito. So nagtanong ako dito mga kainags, no, kung meron silang size 12 double E. Pero ang sabi nila sa akin, maluwag naman daw talaga tong Timberland. Maluwag naman siya actually sa totoo lang. Ang mga double E daw dito lang para isa sa mga katulad to, Kin. Meron silang size 12 double E. Yan, pero dito sa Timberland wala silang double E. Ito na raw yung size nila. So okay naman sa akin to, wala naman ako naging problema. Kaya kunin natin, kumuha na ako ng size 12. Kubarin na natin sapatos natin, susukatin natin eh. Syempre. Yan. I guess that one is light for me. I like it. Yeah. So walang size 12 mga kainags, ano. Naghubad pa naman ako ng sapatos. Layo pa naman ang pinuntahan natin, wala pa silang size na ubusan. Bigo mga kainags, ano. Grabe kasi kaya ako pumunta rito last year kasi dito rin tayo bumili. Kasi meron na akong record dito. Sabi ko mas gusto ko na rin pumunta rito kasi makakapasyal. Malapit kasi ito sa West Edmonton Mall at saka sa dito sa tawag nito. Kalimutan ko na naman. Kaya talaga pag nagkakaedad na sa yung kinakainan ng mga Pilipino dito sa may Stony Plain, ano na nga yun? Ang bihira. Seafood City. Yan, malapit kasi dito. Para ako pagkabili ko ng sapatos, pupunta ako sa Seafood City, kakain, at pupunta ako sa West Edmonton Mall. Kasi tabi-tabi lang yan mga kainis, ano? Pero since nawala rito at ang target talaga natin ay yung sapatos, babalik ulit tayo dun sa kung saan tayo nagsimula, sa bahay. Tatawagan ko muna yung Mr. Safety Shoes. Sisiguraduhin ko na meron silang size 12 na gusto ko, yung Timberland. Meron tayong nakitang isang Mr. Safety Shoes dito, kaya lang sa south. Medyo malayo mga kainags, ano. So gagawin ko na lang kasi tinatanong naman nila ako kung gusto ko raw na i-order nila ako ng nagustuhan nating sapatos na size 12 para pag dumating sa kanila tatawagan na lang daw tayo. So ganun na lang gagawin ko kasi akala ko meron pang isa doon sa St. Albert, wala pala. Marks pala yon. So kasi itong Mr. Safety Shoes mga kainags, ano, hindi na natin kailangang maglabas ng pera. Kumbaga diretso na sila na sisingilin yung kumpanya natin. Yan, ang sponsor natin sa safety shoes natin ay ang Gordon Foods mga kainags, ano. Sila yung magbabayad. So kasi dati ang ginagawa ko, bibili ako sa Marks, tapos yung resibo papa-reimburse ko sa trabaho sa kumpanya. So pero dito, pag dito tayo dumiretso, wala na tayong lalabas na pera. Kumbaga automatic sisingilin na pala ng Mr. Safety Shoes yung kumpanya kaagad. Kumbaga tayo, wala tayong babayaran ni Singkonduling. Kukunin lang natin yung resibo. Ayun, bahala na sila magsingilan. Yun ang kagandahan, kaya mas gusto kong bumili rito sa Mr. Shoes. So babalik ako doon, sasabihin ko, sige, order mo na lang ako ng nung gusto kong sapatos. Ay naka. Anyway, para hindi na rin masayang yung ating lakad dito, no. Tsaka isa pa, syempre, para hindi naman tayo nagmamadali mga kainags, ano. Bago pa naman yung sapatos na binili natin dito. Kakabili lang natin dito last August yata yun, August 2025. So wala pang
ilang buwan ano, balik tayo rito. Yan, dito sa Mr. Safety Shoes. Okay na. Tatawagan na lang daw ako 7 to 10 business days kung dumating na yung in-order nating sapatos na size 12. Meron sila dyan size 11. Maliit sa atin yun mga kainags ano? Maliit sa atin yun. Ay, salamat sa Panginoon. So ngayon, kakain muna tayo syempre. Gutom na ako pero hindi tayo dito kakain sa ano Seafood City. Doon na lang sa kebab. Gusto ko kasi yung pagkain doon mga kainags ano? Naalala nyo ba yung vlog natin nung isang araw mga kainags ano? Yung tungkol doon sa black coffee. Pag umorder ka ng black coffee, yung iba kasi nilalagyan ng sugar. So kasi yung pagkakalam ko, ang black coffee, no sugar, no cream, just black. Yan. So may mga nag-comment dito kasi gusto ko lang talagang malaman mga kainags ano? Maraming salamat sa mga nag-comment ano? So sabi ni House Lenore Jer Manship, yan, tama boss Inags, black coffee, no cream and sugar. Sana bakasyon ka ulit sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sabi naman ni Mark Gideon, yes Kuya Inag, sa atin sa Pinas pag black it means walang ang gatas pero may asukal. May mga ganun din pala no. Iba rin pala kasi akala ko pag nagtayo ka ng business na coffee shop, standard. Pag sinabing black, kasi katulad sa iba, pag sinabing black coffee, no sugar, no cream. So kala ko ganun. So pag nagtatayo ka kasi ng business, dapat meron kang sinusunod na proseso or yung rules talaga, yung standard talaga, no? So iba-iba pala, may mga ganun pala, no? Kala ko ano, may sinusunod na standard. Anyway, so maraming salamat po. Sabi naman din ni Holly Rosenhain, black coffee, no sugar. O diba, black coffee, no sugar. Kasi ganun ang pagkakaalam ko talaga eh. So pero maraming salamat sa coffee, pero ngayon alam ko na. Kaya pag o-order ako sa susunod, sasabihin ko, can I order black coffee, no sugar, no cream? Or sabihin ko na lang na, can I have black coffee, just black? Pangit pakinggan ano na lang, I want black coffee, no sugar, no cream please. O ganun na lang siguro para sigurado no? Yan, tapos sasabi ni Enrique Oliva, na break in na ba yung made in Turkey Benelli clone aka Torquinellis M4? Just wondering what happened to its break in process. So hindi ko pa po na break in, hindi pa po ako nakakapunta sa shotgun gun range. So kailangan ko pa siyang bilhan ng at least 100 shotgun shells o shotgun ammunition na merong FPS na 1,550 or mas mataas sa 13,000. Mga kainags ano. So yun ang sabi sa akin. So mag-ipon muna pambili ng bala. Maraming salamat po. Sabi naman ni Sel, hindi pare-pareho ang definition kaya beforehand make sure ang ibigay sa'yo kape na walang sugar and creamer. Yan. Kaya yung ibang mga coffee shop, pag nagbigay sila ng black coffee, sinasamahan nila ng sugars at ng creams na sachet para kung gusto nung iinom ng may sugar, meron siyang option. Maraming salamat po. Dahil, sabi naman ni Sel uli, dahil mahilig ka sa kape, meron akong kape. Joke for you and for your followers. Heto ang joke. Bakit hindi umiinom ng kape ang mga pare? Kasi maka-juice sila. This Celestino from San Francisco, California. Natawa rin ako, sir. Maraming salamat po, no? O nga, no, maka-juice. Hay, juice ko dahil naman. Amira. Salamat po sa joke. Yan. Si Aljur, Mr. Nice Guy, sigurado ka bang pitzel ng tubig ininom mo? Baka flavor base yan. Hindi, ano yun? Yung nagbo-boxing tayo, nagtitraining tayo ng boxing, mga kainags, ano? Ano yun? Talagang pang sports yun. Yung ininom na, yung nilagalagay ng inuman ng tubig natin. So sabi ni Marionic daw, Sir Inags, follower din po kami ng Rudan Bro. Sila po ay nag-o-offer ng mga homeowners na nasa Toronto, libre palit at yun. So yung Rudan Brothers po, sila po yung mga vloggers din yata na nag-o-offer ng libreng pagpalit ng mga shingles nung bubong ng mga bahay sa Toronto yata, dito sa Canada, no? Sana nga ma-sponsoran ako, no? Pero mas gusto ko po yung yung ako po yung gagawa. Kasi mas nasa-challenge po ako eh. Mas gusto ko pong i-challenge talaga yung sarili ko na kaya ko rin. Mga ganun. Para kung sakali magkaroon ng problema sa bahay, wag naman sana, kaya kong gawin by myself. Yan, di ba? Yung para madagdagan yung confidence natin. So maraming salamat po, no? Sabi naman ni Regine Aldogon,
Kainag, sana sinubukan mo munang kausapin yung home insurance mo. Baka cover naman yan yung ating shingles. So hindi ko na po kakausapin, ako na lang po yung gagawa. Kasi nga po, parang nasa challenge po ako at gusto ko pong gawin siya. Gusto ko rin po may mapatunayan ako sarili ko kahit papaano. At marami po akong gustong matutunan din. Diba? So sabi naman ni Jerry Garcia, Inags, merong bagong truck ang Ford F-150 El Lobo V8 10 speed. Bagay sa'yo ito. Bagay na bagay po sa akin yan. Kaya lang po hindi ko po gusto yung gastusin pag bumili ng bagong sasakyan. Tapos ito po ay V8. Nako po, Diyos ko po, ang mahal na ng gasolina dito sa buong mundo. V8, ang lakas po sa gasolina niyan. Okay na po ako dito sa truck ko na to. Hindi rin po ako binibigyan ng sakit ng ulo nito at saka matipid po sa gasolina to dahil ito po ay EcoBoost. At ano lang po to, B6. Diba? B6 po siya. 3.5. Hindi po siya malakas sa gasolina. Okay po siya. Maraming salamat po. Ayun lang. So mga nag-comment, maraming salamat po. At saka sa lahat ng mga comment ninyo, mga kainay, sa mga nakarang videos natin, maraming salamat. Busog na naman tayo nito. Dito muna tayo sa Home Depot mga kainags, kasi magtatanong tayo ng base doon sa mga comments ninyo, bakit hindi na lang ako mag-rent nung nailer sa pag gumawa tayo ng mga shingle sa bubong ng garahe natin sa bahay. So pupunta tayo dito para lang magtanong. Na-curious din ako sabi ko, bakit kaya hindi na lang muna ako mag-rent ng nailer kaysa gumamit ako ng mano-manong martilyo at pako ang gamitin ko pag pinapako na natin yung shingle sa bubong ng bahay ng garahe. Ayan, dito tayo. Magtanong tayo dito. Okay. So ito mga kainags, 24 hours pa $30, no? Tapos 4 hours $21. Ito yun. Yan yun, no? Yun mga kainags, at least nagkaroon lang ako ng idea kung magkano kung sakaling magrerenta tayo nung nailer. So bali ang sistema ganito pala. Magdideposito ka ng $50. $50 yon. Whether kunin mo yung 4 hours na $21 or kunin mo yung 24 hours na $30, kailangan mo pa rin magdeposito ng $50. So sabi ko sa kanya, paano kung halimbawa hihiramin ko yung $30 yung nailer for $30 24 hours, tapos kailangan within 24 hours may balik mo yon. Tapos pagkagagamitin mo uli, arkila ka uli. Kaya lang magde-deposit ka uli. So kada tuwing isosoli mo yung aarkilahin mo rito, ibibigay sa iyo yung $50. So tuwing aarkila ka, magde-deposito ka rin. Kasi ang sistema ko mga kainags, hindi ko naman agad matatapos ng isang linggo or isang araw yung shingles, yung pagpapalit ng shingles. Ang gagawin ko kasi yan, itataon ko lang sa day off ko. Sa day off ko lang itataon. Kaya medyo hassle kung aarkila ako ng 2 araw tapos ibabalik ko uli. Although mabilis naman siya. Tsaka meron naman akong compressor sa bahay Pero naisip ko na mas gusto kong gumamit na lang ng martilyo at pako, yung mano-mano. Parang na-challenge ako mga kainags, Tsaka hindi naman ako nagmamadali, Tsaka by that time, kung gagawin na natin yung shingles natin, I make sure na mga August, ganyan, yung talagang hindi uulan. Yan, kasi August mainit na yan mga kainags. July or August, titingnan din natin sa forecast kung uulan o hindi. Doon natin itataon. Yan, mas na-challenge ako doon sa martilyo at pako. Mas gusto ko siya, although medyo matagal syempre, pero very challenging. Tsaka maliit lang naman yung bubong ng garahe natin mga kainags, Sandali lang yan, sandali lang. Pero maraming salamat dun sa mga nag-comment na mag-arkila na lang tayo dito sa Home Depot ng nailer, gun nailer. At least nagkaroon ako ng idea kung magkano at kung ano yung sistema.